So, ano orderin natin tonight? Ito ano, nene chicken. Ano ba yan? Maging natural ka lang. Yung kanina, ituloy mo lang. Hindi mo naman kailangan. Hindi ko kasi, bakit kaya ako? Ikaw kaya mag-lead. Ako kaya pag-lead niya. Kasi kanina, dala mo eh. Game na. Ito, So, magkano? Teka lang. Original or flavored? Gusto ko flavored. Ito na lang, iba-ibang flavor. Sige, So, try natin itong gusto ko yung snowy cheese. Sige, isang snowy cheese. Isang garlic. Isang garlic. Wala ba yung may sauce? Lemon. Ayoko lemon. Spicy. Kung naman to. Yay! Okay, order na kami. And we'll see you guys later. Ayan, order kami dito sa Nene Chicken. Katabing restaurant lang namin yun dito sa Airbnb sa Melbourne. Excited na kaming kumain. Bye! Wow! Ay, wala ko ba? Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ulit. Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Catching Up with Aya Marie. And today's episode, we're going to do a mukbang. So... Ba't English ha? Wala, Taglish tayo. Sige. Guys, meron pala akong guest today. Yes, guest. My one and only husband. One and only, marami. Joke lang. And kasama ko si Lau. Asawa ko. Anyway, as you can see, ang gagawin nating mukbang today is a Korean chicken mukbang. So, order kami sa, pangalan ng restaurant is Nene Chicken. Nene Chicken. Ba't di nagpo-focus? Nagpo-focus ka. Ayan. Kumuha kami ng dalawang sides, which is yung cheesy fries. Hindi siya nagpo-focus, ha? Nag-focus na. Cheesy fries with cheese and I think it's mayo. Hindi ka makapaganda yan. Wait lang. Tapos ito, anong flavor to? Siguro yan yung garlic chicken siguro. Garlic chicken. Ito. Cheesy, snowy cheese. Snowy cheese. Oh, yum. Ayan, nakafocus ba? Snowy cheese. Chicken. Snowing cheese yata. Snowing cheese. Tapos... ano yung next? Ito. Ayan natin. Nakapagod ba yung water? Nakapatay. Nakapatay. Ano to? Spicy. This one is my favorite, spicy. Hindi na naman siya nag-focus. Spicy siya. It's sweet and spicy. Hindi ko pa natitikman, but I'm so excited to try this one. Yum! Tsaka isang At spicy. dahil gusto ko ng spicy, nag-order pa ako na isa kasi baka kulang. Ito ba ko, guys? Yan. Another spicy. Oh my God, ang dami! Kaya natin yan. Tapos, meron pa! Ayan pa pala. Ang sweet potato. Sweet potato chips. Sweet potato chips. Para lang may something different. Side dish ba? Okay. Unahin ko ito kasi. Sige. Yum! Kainin. Drumettes. Mabubusog na tayo dito. Ang dami na. Ay, ang dami, of course. Parang konti lang sauce nun kesa dito compared. Oh my God, this is so hot. Hindi Type siya mo. maahang. Kaka-crunchy eh. Dami ng tao nang pinigaw ko sa buhay. Dami makain yun. Parang. Sarap naman. God. Feeling ko, sobra lahat. Sobra tong chicken para sa ating dalawa. Feeling ko. Pero, kaya na. Sarap. Yung pala maubos, ano? So ano ba yung mukbang challenge na to, Han? Hindi ko alam. Nakita ko lang sa internet.
Ginaya ko lang. Ay! Parang bibili na marami ko, tapos kakakain. Yun lang. Okay. Kaya gaya. Guys, ito po. Magkwentuhan tayo kasi medyo boring naman kung papanoorin nyo lang kami kumain, di ba? Although, pagpasensyahan nyo na kung magsasalita kami ng may laman yung bibig. Para lang. For this challenge lang naman. Ay, Han. Garlic sauce pala to, oh. Hindi siya gravy. Hindi siya gravy. Baka Mga bigos garlic mo siyang bits ganon. siya. Ay, sasaw. Hindi na, sasasaw ko na lang. Hala, adyan na lang. Okay. Amin mo. Ooh, May garlic garlic na na. garlic na. Masarap. Hindi ako makapag-start sa topic kasi ang sarap eh. Gusto ko man na kumain ng kumain. Hindi ako makapag-start. Anyway, simulan na natin. Topic na yun. Sarap. Harap yan. Hindi ko pa natitignan. Anyway, ang topic ngayon, pag-uusapan natin kung paano kami nagsimula dito sa Australia. Para naman, para sa mga, you know, yung mga curious, kung paano kami nagsimula, ikikwento namin. Paano ka nag-start, Han? Well, nag-start ako bilang estudyante. Under ng student visa. So, yung visa ko noon, 2012 ako dumating November. Tapos, as a student, ano ka, paano ka ba nagsimula? Ang bilis naman. Tapusin mo pa yung kwento mo. Yung marang pang ano eh. Tanong-tanong dun eh. O tapos? Yung student visa, tapos Wala ka nag-apply. hindi ako mapag-isip, ang sarap. Nag-apply, marami akong pinagdaanan, guys. Siyempre, dahil noong una, nag-agency pa ako, nagbayad kami ng malaki sa mga agency, tapos hindi naman natuloy-tuloy. Ay, ganun. May ganun proseso. Parang naloko ba? Or Hindi naman naloko, pero like, nagbago isip, ganun? hindi malinaw. Or ewan ko, nagbago isip ko. Hindi ko alam. Ano ba ginagawa mo nun before ka nag-apply? Before ako mag-apply, volunteer nurse ako. Okay. Doon sa amin, sa Nueva Ecija. Tapos, sa doctors. Tapos, volunteer, syempre walang sweldo. Ako pa yung nagbabayad sa ospital para i-hire nila ako. Para magkaroon ako ng experience. Kasi yun, kaya apply ako ng mama ko dito. Ako naman, go lang. Kasi parang, ever since, nasa isip ko na talaga na parang, napipili ko sa sarili ko na mag-a-abroad talaga ako. For some odd reason. So yun nga, nag-student visa. Just nag-bridging program ako yung para maging nurse. Para ma-convert ko yung pagiging nurse ko sa Pilipinas. Para ma-recognize ako sa Australia. Ang mahal-mahal nun, Diyos ko. Hindi ako lang gumastos. Parang kadating ko ng Australia noon, November 2012, $500 lang yung baon ko. Tapos yung $500 na yon, wala na, naikot ko na. I mean, yun na yung nag-ipon na, nag-start na ako mag-ipon, naghanap ng trabaho. Tapos, anong unang trabaho mo? yung unang trabaho ko doon, doon, sa Australia, butcher. Butcher, yung taga-katay ng baboy. Joke lang, hindi naman taga-katay. Pero, unang trabaho ko kasi is dun sa Asian shop. Asian shop, nagtitinda ko ng baboy, manok. Yun, baboy tsaka manok lang. Tapos, may ekisaldo. Na-culture shock ka. Oo, syempre. But then, Magkano ba yung sahod mo nun? $9 per hour yata. Tapos cash on.
nuts? Binibili mo? Tatapon lang niya pag di ko binili. So, bibilin ko siya for half price. Uwi ko sa bahay, kinakain ko. Ikaw, paano ka naman nakarating dito? Ano naman yung steps na? Ako naman, medyo kakaiba. Kasi, si mama, nagtatrabaho na dito noon. Sabi niya sa akin after kong mag-graduate ng college sa Pilipinas, sabi niya sa akin kung gusto ko daw ba mag-aral sa Australia. As after noon, after 2 years, makakapag-work daw ako full-time. Ngayon, napakasimple ng mga steps, parang madali. Siyempre, nag-oo ako agad. Sige, ayun. So yun, nag-apply akong student visa din. For 2 years, nag-enroll ako. 2 years? 2 years ako nag-aaral, tapos yun never nag-start. Pero hindi smooth kasi maraming balakid. Ang dami palang kailangan pagdaanan, ang daming proseso. Ang dami kong binisitang iba-ibang agent. Parang halos lahat sila sinasabi hindi enough yung mga natapos ko, mga qualifications ko. So, nadadown ako na nadadown. Kasi yung mga agent na pinupuntahan mo, parang hindi sinasabi nila sa'yo, hindi, kulang yung qualification mo para maging accountant ka dito. Tama ba? Okay, so at para makapag-migrate permanently. So, syempre nakaka-down yun. Considering parang nawawala ka na ng pag-asa na parang umpisa pala ng school year yun Parang, ba't ka mag-aaral kung hindi rin pala ako Tama. Tapos yung nakusip ko yung isa kong ka-work, sabi niya sa akin, try mong mag-consulta sa lawyer. Kasi yung lawyer, alam nila yung batas. Specifically yung batas. Wait lang, ka-work mo yan saan? Kasi nag-work akong accounts clerk noon. Clerk, sa office. Tapos, yung nakausap kong ka-office ko, accountant din siya, na nag-migrate din siya more than 10 years ago, matagal na. So, sabi niya sa akin, yung ginawa niya, kumausap siya ng lawyer kasi yung lawyer, alam niya daw yung yung law. Yung mismo yung batas sa Migration Act, gano'n. So, hindi sila magkakamali. Ayun, medyo mahal nga lang. Parang yung rate nila, 300 per hour. 300 per hour? Na consultation. Pero worth it yun kasi worth it naman. Worth it naman kasi nung isang kausap ko lang, nabigla ako sa lahat ng sagot niya. Sabi niya, wala namang sinabi sa batas na kailangan CPA ka sa Pilipinas or kung saan ka ng bansa galing. Wala sinabing So, saan nakuha ng mga agent yung knowledge na kailangan mo siguro, maging CPA? Siguro parang pasa-pasa na lang. Siguro kasi parang driver's license yan. Kumbaga na siguro pag mayroon ka ng lisensya sa ibang bansa na driver's license, i-convert mo na lang dito. Mas high yun chance. Siguro parang ganon. Parang malaganin yung siguro yun. Kaya ayun, mula nung narinig ko advice mo sa lawyer na basta na enough naman yung qualifications ko na hindi kailangan, ayun, nabuhay na ako ng loob. Kasi nagtuloy-tuloy na ako. Galing. So yun pala, galing. So, lesson learned, huwag kayo basta-basta maniniwala sa sabi kahit agent. O kaya mag-ano lang, siguro mag-research, do your own research, tapos kung pwedeng kumuha na yung second, third, fourth opinion, kumuha kayo. Kasi bawat tao, iba-iba yung sitwasyon. Kasi imagine, kung naniwala ka dun sa agent, yung pinakaunang binisita ko. parang nasiraan ka na agad ng hope na parang para maging accountant ka dito sa Australia. Parang nawala na yung hope mo, yung chance mo. Wherein in fact, pwede naman pala. Muntik na ako, umuwi na lang. Okay, and then nagdala-diretso ka na, so nakatapos ka, and then nag-work na. Nice! Check na itong sauce na to Nagtrabaho din ako ng Anaheim. Taga tupi ng damit. Oo, hanapin mo sa online shop. Yun yung mga una kong trabaho, nagtutupi akong damit. Nakabase sila sa Surrey Hills. So, parang fashion store ng mga babae. Tapos, yun yung first job mo dito? First job ko, nagtutupi ako buong araw, 8 hours. Sa city yan? Sa Surrey Hills, so tutupi ko yung mga dress, mga ganon, mga in-order. Kasi papak sa Australia Post na, plastic. Ganon. Magkano naman sweldo mo doon? Ano yata? 15? Laka 15 off. I mean, malakas sa starting. 15 per hour. Or hindi, nalakahan na ako kasi ako 9 ako nag-start. Ayun. Kaya hanggang ngayon, ako nagtutupi ng damit natin ha.
Kaya pala master ka dun eh. Kaya mo trabaho. Okay, good. Saan ka nakilala kita? True best friend. Yun lang. Uubusin natin to. Guys, ang dami. My God, kaya namin to. Kailangan ba ubusin? Kailangan namin. Ay, oo. Nasayang ka ng food. Hindi mo nubos. Kakasap mo natin. Oh. Sa Pasko naman, Han, ano yung napapansin mong differences ng Saan? Pasko dito sa Australia Pasko? at New Year? Oo. Anong differences? Malaki. Malungkot ng Pasko dito. Parang tahimik lang. Wala masyadong kaganapan. Hindi kagaya sa atin na lahat ng tao, sing sa gabi, sa kalye. Joke. Hindi ba sa ganun? Parang, syempre, kasi sa Australia, hindi naman lahat Katoliko. Multicultural country to. So, ang dami-daming religion. Ang dami iba-ibang culture, iba-ibang religion. So, hindi lahat nag-celebrate ng Christmas. Ilang bahay lang yung may Christmas na siguro. Sa isang street, baka isa lang. Sa isang town, sa isang suburb, dalawa. Unlike pag sa Pinas, ang dami-dami talaga. Ang saya-saya ng environment. Ang saya-saya talaga. Ayun, tapos may mga magkakaraling pa ng mga bata. Wala nga dito, ano? Wala. Nakakamiss yung ganon. Tapos, simbang gabi. May simbang gabi din dito. Pero hindi na ako nakaka-attend eh. Isa sa pinakamalungkot din yung New Year. Kasi yung celebration ng New Year dito is sa city lang. Sa city lang. Manunod ka na ng fireworks, tsaka ng concert doon. Tapos, pag umuwi ka na sa bahay, as in dead silent. Kapag walang parang may celebration. Issue. That's the only thing, no? Pag nasa overseas ka or nasa, I guess, Australia. I give up, Han. You give up? Ayaw mo na! Paano kayo i-end to ba? Ay, ganun ba? Ay, i-end ba to na, Hindi ko alam. Grabe, ang dami. Kasi tatlo lang dapat eh. Ano ka na talaga? Kasi ako hindi pa. Sabi mo kasi maliliit lang mga Eh, hali na lang okay namin. Huwag mo nagkainin yung price. Some post na dyan, escape. Nga, madumi yung... Ito nga, original lang. Tapos may sauce lang siya ng garlic. Hanggang ha? Iba talaga yung cheese powder ng mga Korean chicken. Parang may pagka-tamis. Oo, no? Ano ba napapansin niyo? So far, pinaka-favorite mo yung spice. Carbo dami yung sauce niyan, Han. Kaya nga, dito binukas lahat. Nakakatuwa pag baba ka agad. Magkano pala to? Nakausap ko yung cashier. I'm just picking up an order, sabi ko. Aya? Sabi sa akin kaagad. For Aya. Alam na alam. Ikaw lang. Ito nga kinain natin, parang full day meal to eh. Ano? Nag-uwi. Kanina isang bowl ng paella tsaka risotto. Kaya mo na. Grabe! Papalimpik ko. Hindi ko pa niya namiinom ng coke, ha? Huminga ka muna. Pinapawin na ako ang kakain ko kung meron pa nahan. Please. Lagyan na yung remote. Nandiyan lang. Ang malapig! Uy, masarap yung fries ah. Masarap to guys. Tikman nyo. Kuha. Cheesy mayo. Pwede rin yung finger. Actually, may kulang may something. Kasi walang soy sauce. Yung pangkaalat. Siya madamis na susuya ka. So, ilang chicken to in total? 6 times 4. 24? 24. Oh, dami. Oh my gosh. 24 chicken plus dalawa potato fries and french fries. Sweet potato. Ay, hindi ko gusto to sweet potato kasi soggy siya. No? Ano? Ayaw mo na? Suko ka na? Oh. Ayaw na. Suko na. Gusto mo na doon, chicken. Dali mo. Yun nga guys, yun yung paano kami nagsimula dito sa Australia. Sabihin nyo lang kung gusto nyo gumawa ng video ng detailed kung paano mag-start as a student visa. Joke. Hindi ko alam yun. Ang sarap. Well guys, kung may nakuha man kayong inspirasyon sa kwento namin, kung paano kami nagsimula, then good for you. At kung may gusto pa kayong malaman kung paano kami nagsimula, comments nyo lang down below. I'll try to answer those questions for you. And until next time here at Catching Up with Aya Marie. Bye! Gusto mo nag-bye? Bye!